in observance of the Lenten season. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 1 minuto makalipas ng 11:00 ng umaga. Araw ng Sabado, 7 araw sa buwan ng Marso, taong 2026. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Nagbabala ang Caritas Philippines sa lumalalang kaguluhan sa gitnang silangan na naglalantad ng mas malalim na panganib sa buong mundo o ang labis na pagdepende sa fossil fuels. Giit ni Caritas Philippines President San Carlos Bishop Gerardo Alminasa, ang patuloy na karahasan na hindi lamang nagpapalala sa hirap ng mga sibilyan, kundi maaari ring magdulot ng malawakang epekto sa ekonomiya, kabilang ang mga bansang malayo sa pinagmumulan ng labanan. Ayon sa obispo, ang bawat pagtaas ng tensyon sa rehiyon ay kadalasang nagtutulak pataas ang presyo ng langisa na direktang nagpapahirap sa mga Pilipinong manggagawa, magsasaka, mangingisda at mahinghirap sa lungsod. Paliwanag ng Caritas Philippines, higit sa klima at kalikasan, ang labis na pagdepende sa fossil fuels ay nakakaapekto rin sa pandaigdigang kapayapaan at kaayusan dahil ang sistemang ito ay nagdudulot ng hidwaan, lumalalim ang kahirapan at nagpapatuloy sa modelong pag-unlad na nakabatay sa pagkuha ng yaman, hindi pantay na oportunidad at parandali ang pakinabang. Hinimok ng Caritas ang gobyerno na pabilisin ang paglipat sa renewable energy gaya ng solar, hangin at geothermal bilang paraan upang maprotektahan ng bansa mula sa pabago-bagong presyo ng enerhiya sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Bishop Alminasa, ang paggamit ng malinis at lokal na enerhiya ay hindi lamang solusyon sa krisis sa klima kundi pamamaraan para sa kapayapaan, katarungan at pambansang kaligtasan. Magbabalik ang mga balita mamayang 1:00 ng hapon na kinyong kapanalig Marian Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Renalyn. Renalyn, araw-araw. Narito na ang inyong paboritong programa sa talapihitan. Inihahandog ng Far Eastern University Department of Communication at Radyo Veritas 846. Ang mga kwentong puno ng inspirasyon, emansipasyon at puso. FEU Campus Hours Season 13. Hindi humihinto dahil kwento mo ang sentro. Kasama ang mga bagong kapanalig na sina Charles Vito at Jasmine Sanchez upang talakayin ang tinig ng kabataan na hindi madaling makakalimutan. At si Sharwen Grupo na dadalhin ang mikropono direkta sa tao. Lalarga na Lampas Moraita ngayong Marso tuwing Sabado 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito lamang sa Radio Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ang programang titimbang ng katotohanan sa usapang panlipunan. Veritas. Magpapayabong sa moralidad ng bawat Pilipino. Veritas. Magsusulong ng mga doktrina ng simbahan sa sektor ng ekonomiya, politika, kultura at kalikasan. Veritas. Tuwing Sabado, kasama si Reverend Father Jerome Ceciliano. Veritas. Naku, magandang umaga po sa inyong lahat at ito po si Father Jerome Ceciliano, ang kasalukuyan pong rector ng National Shrine of Mary Queen of Peace. Dito po yan sa kahabaan ng EDSA at kanto ng Ortigas Avenue. Mas kilala po ang simbahang ito sa pangalang EDSA Shrine. Kumusta po kayo? Sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan. Last Saturday, hindi po tayo nagkaroon ng programa dahil pinarinig po namin ulit sa inyo ang napakagandang homilya ni Archbishop Soc Villegas nung siya po ay nagmisa dito noong February 25. Kapistahan po yan ng EDSA Shrine at ika-40th People Power Anniversary. Napakaganda nung kanyang mensahe and very challenging. Very challenging, hindi lamang para sa mga politiko na tinamaan ng mensaheng ito, para din po sa atin kasi dapat meron po tayong gagawin ika nga. So hindi lang ito pagninilay kundi ito ay hamon na sana tayo mga Pilipino ay may gawin para mapaunlad po natin ang ating bayan.
Ngayon pong umaga dito sa Veritasan, pag-uusapan naman po natin ang panibagong issue. Hindi na po bago dahil lagi naman po itong napapakinggan, nababasa at napapanood na issue na to. Pero ganun pa man dito sa Veritasan, muli po natin ulit natatalakayin. Okay? Kasi first time natin ngayong 2026 na pag-uusapan itong impeachment ng pangalawang Pangulo. Kamakailan lamang po ang Justice Committee ng House of Representatives ay bumoto na di umano sufficient in form and substance yung inihain na impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. At yan po ngayon ang aalamin natin sa ating resource person na si Congressman Joel Chua. Siya po ang kinatawan ng 3rd District ng Manila. Alamin natin ang detalye, sino ba ang nasa likod ng pagpa-file ng complaint na ito, sino yung nag-endorso dyan po sa House of Representatives, at paano po nag-come up with the almost unanimous vote. Ibig sabihin yung lahat ng miyembro ng Department of Justice, o hindi pala Department of Justice, Committee on Justice, ay bumoto na di umano nga sufficient in form and substance maliban sa isang miyembro. So ano kaya ang dahilan kung bakit marami ang bumoto, almost unanimous nga, at meron ding isa na hindi po bumoto. Yan. So kung andyan na po si Congressman Joel Chua, pakinggan na po natin. Magandang umaga po sa inyo, Congressman. Father Jerome Ceciliano po ito. Mukha kung wala pa po yata si Congressman. Pero sige, pag-usapan po natin ang impeachment complaint. Hati po ang pananaw ng ilang mga politiko dito, pati na rin ng taong bayan, dahil di umano divisive ang impeachment complaint. And very political. Yung pong usapin ng very political, agree po tayo dyan. Kasi along party lines ang botohan dito Kung sakaling pabor ka kay VP Sara, malamang na hindi mo i-convict. Pero kung ikaw naman ay ayaw kay VP Sara, baka naman i-convict. Kahit na ano pang sabihin nila, nabase pa rin yan sa mga ebidensya na ipipresenta, at yun ang magiging basihan para sila ay bumoto whether i-convict o hindi. Aminin na ho natin, huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Depende ho yan sa benepisyo na makukuha nila. Di ba? Ayaw natin ditong magpaka-ipokrito pa. Kahit na balikan po natin yung mga nagdaang impeachment proceedings, anong party lines po talaga yan yung botohan dyan ng conviction or non-conviction. Yung pinakahuli yatang impeachment na nasaksihan po natin ay impeachment laban kay, kung hindi po kay Corona, o Chief Justice Corona, o kasi etong si Justice Sereno. Pero si Justice Sereno mukhang hindi na dumaan po sa impeachment complaint Ewan ko, parang tinanggal na po yata ba ng diretsahan yun. But anyway, ito ho, medyo masalimuot to ang usapin na to dahil unang-una nagdeklara na para tumakbong Pangulo ang pangalawang Pangulo na si Sara Duterte. Master stroke yun. Ako bilang isang observer, nakikita ko na parang binabalaan na yung mga kongresista na boboto para siya i-impeach diyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Tatakbo ko, kaya mag-iingat kayo. Kaya nakita naman natin na vindictive ang pangalawang Pangulo. Lagi naman po niyang binabanggit yan na talagang hahabulin niya siguro yung mga sumisikil sa kanila ngayon, di ba? Nanggigipit sa kanila ngayon. And I do believe that her words should be taken seriously. Hindi yan yung tipong palusot na naman na nagbibiro lang, hindi walang katotohanan yan. Halagay ko, yung mga naunang binanggit nito, ayun ang magiging polisiya ng kanyang panunungkulan, ng kanyang gobyerno kung sakali man na ito ay mai-elect nga bilang presidente. Kaya maghinay-hinay po tayo. I don't want to be biased, but I think, katulad ng kanyang tatay, kung anong mga sinasabi nito, talagang ginagawa Kasi bilang mga leader na pinaniniwalaan ng kanilang mga tagasunod, talagang pangangatawan na nila kung ano man ang sinasabi nila. Kasi kapag hindi nila po ito pinangatawanan, mapapahiya sila sa kanilang constituency. So tatak Duterte po yan. Kaya pag sinabi nilang papatayin nila mga drug addict, pinatay nga. Diba?
Yung nga lang, hindi talaga nila nakuha yung timeline. Sabi nila 3 to 6 months mawawala. Hindi talaga. Pero yung pagpatay, ginawa nga. Diba? Yan po ngayon nga na ang kumbaga dinidinig dyan sa International Criminal Court. So, ito naman na hahabulin niya, okay? Hindi niya sinabi talaga yan to be exact. Ano yung exact words, hindi naman ganun. Pero we have to be very careful. Yung taong bayan magbubunyi ba kapag halimbawa naging magulo ulit yung ating pamahalaan? I don't think dapat magbunyi tayo. Yung pong mga supporters ng ganitong official, palagay ko maghunos dili din po kayo, magdalawang isip po kayo sa pagsuporta sa ganitong mga official. Kasi kung ganyan na magiging preoccupation nila sa kanilang panunungkulan, habulin, buweltahan, yung mga nanggipit sa kanila noon, abay wala ho talagang magandang patutunguhan ng ating bayan. Ang sabi nga po, ang politika naman dapat ginagamit sa paglilingkod sa tao. Kung sakali man na puro tayo dito, vindictiveness, revenge, di ba? Anong mangyayari? Anong mangyayari? Well, I'm not trying to, parang pangunahan ang ating pangalawang Pangulo. But then, if you say things like that in public, it has to be taken seriously. Dito na po si Congressman Joel Chua. Magandang umaga po sa inyo, Congressman Chua. Si Father Jerome po ito. Welcome to Father Veritas. Jerome. Ay, Father Jerome, magandang umaga po sa inyo at sa inyo lahat ng mga taga-subaybay. Okay, thank you dahil pinaunlakan niyo po ninyo ang Veritas. Ngayon, Congressman, tanong ko kagad, nearly unanimous yung naging botohan dyan sa Committee on Justice. Meron lang pong isa. Ano ba yung sense? Bakit po mukha yatang halos lahat ng miyembro ng Committee on Justice ay pumabor at bumoto na meron ng sufficiency in form and substance itong inihaing impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo? Well, I can only assume na sila po ay nakikinig sa aming balitaktakan ng pinag-uusapan po itong third and fourth impeachment complaint. Father, kung titingnan po ninyo, ang basis lamang po dito ay base po sa narration of facts kung may offense charge. Mababaw lang po to. Hindi pa natin sinasabi kung guilty or not. Ang tinitingnan lang, pag binasa po ba ninyo yung complaint, meron bang offense charge? Okay, ibig mong sabihin nito, yung mga bumoto na yan, hindi bumoto along party lines, hindi bumoto dahil ayaw din nila kay Sara Duterte, talagang tiningnan lang yung complaint at nakita nila na meron nga basihan. Meron pong substansya pa lamang po. So, yung susunod po niyan, magkakaroon pa lang po ng hearing. So, doon pa lamang natin titignan. Dahil another botohan na naman po yun kung ito po ay imumove na po natin forward sa plenaryo. Okay, babalikan ko lang po yung tanong ko, talagang may sufficiency in form and substance. Okay? Yun po yung binabanggit ninyo. Pero doon po sa 51 ba na bumoto? 54. Wala po ba doon? 54. Okay. Wala po ba doon na, sabihin na natin na politika? Wala po ba doon na para marching orders kagad para umusad dyan? Wala naman pong ganon. Well, wala naman po. Kasi kung makikita naman po ninyo, in fact, yung katabi ko po, kabalitaktakan ko po Surprisingly, nung nagulat din po ako kay Congressman Rupos nung bumoto siya. Dahil ang tingin kong naging basis po niya, dahil ang pinagbotohan po kasi namin ay yung buong konteksto ng complaint. Bagamat siya ay nagsasabi na mayroong substance sa iba, sa kanyang paniniwala, dun sa iba naman po ay wala. So, since ito po ay pinagbotohan, hindi naman po per ground, kaya po siguro ganun po ang mga naging resulta. Okay. Pwede po bang malaman ng taong bayan, yung mga nakikinig po sa atin, ano ba yung mga grounds na isinali po dyan sa impeachment complaint na pinagbotohan po ninyo? Karamihan po sa mga grounds dito, ay ito rin yung mga grounds nung nakaraang impeachment complaint. Isa na po dito ay yung pagbabanta po sa ating presidente. Yung pong... hello? Yes po. Where does it fall? Yung pagbabanta sa presidente. Ano ba yan? Betrayal of public trust? Culpable violation of the Constitution?
Where does it fall? Tatlo po ang lumalabas po doon. Culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, at saka other high crimes. Okay. So, bukod po dito, nandoon din po yung sa issue po sa confidential funds. So, dito po pumapasok again another betrayal of public trust, culpable violation of Constitution, at saka sa graft. Okay, So, you mentioned bukod about po you mentioned about other high crimes. Ano po bang krimen na di umano ay ginawa ng pangalawang pangulo? ang pinagbantaan po niya ay hindi lamang po ordinaryong mamamayan. Ang pinagbantaan po doon ay ang ating Pangulo, ang First Lady, at ang Speaker of the House. In fact, it concerns national security. Kung titignan po ninyo. So ano po bang ano yan? Ano po bang specific na tawag dyan? Sedition, treason, inciting to sedition? Para po malaman lang. Apo. Yung po ang mga aligasyon, meron po ditong mga ganong aligasyon. Pero kasi po, when it comes to the specific crime, sabi ko nga po, hindi naman po namin pang kailangan namin i-prove dahil yung pong whether sabihin po natin it was treason, sedition o kung ano-ano man po yan. Yan po ay sa ombudsman na po. Iba po kasi ang pagtatrial sa kriminal. Iba rin po yung tinatry po dito. Ang tinatry po dito ay yung kung ito po ay pumapasok doon sa mga grounds under impeachment. Dahil iba naman po yung grounds sa impeachment, iba rin po yung mga grounds pagdating po sa criminal offense. Okay, that I understand. Kasi yan namang impeachment kumbagay grounds, enumerated ho yan sa Constitution eh. Di ba? So ang ibig ko lang sabihin, kung may maganito kang allegations, okay, pag sinabi mo culpable violation of the Constitution, pero meron kang ginawa. Di ba? Ayun pong ibig kong sabihin, meron kang ginawa para masabi mo na violate mo yung Constitution. Meron kang ginawa para masabi na betrayal of public trust. Yun pong ibig kong sabihin dito sa tanong na yun. Opo. Kung mapapakinggan po ninyo yung diskusyon po namin, akin pong ninarrate kung ano po yung specific sa Constitution ang binayolate. At yung po ay yung oath of office ng ating Pangulo na nakasaad po sa ating saligang batas under Article 7 ng saligang batas. Dahil doon po, nakaspecific po doon na kailangan susunod ka sa ating saligang batas at sa mga batas ng ating bansa. Definitely, yung pagbabanta po sa Pangulo ay isang malinaw na hindi po pagsunod sa ating batas. Pag sinabi po natin betrayal of public trust, ito naman pong betrayal of public trust ay pagtataksil sa tiwala po ng tao. So maliwanag naman po dito po sa mga pagbabanta, ito po ay, ang Pangulo po ay unang-una po ay binoto at hinalal ng taong bayan para pagbantaan po to ng kahit sino na ito po ay papatayin. It's definitely betrayal of public trust. And other high crimes. Ganon din po dun sa iba. Ganon din po sa graft and corrupt, sa naging issue po sa confidential fund, yung issue po sa bribery. Kung maalala po ninyo, yung mga DepEd officials na umamin na sila po ay mga nakatanggap. So, hindi po natin sinasabi dito na guilty sila. So, that's another... Wala po tayo doon. Okay. Wala pa po tayo doon. Yes. Kaya nga po, kanina pa ako nagsasalita din dito na sinasabi ko na ito ay sa Committee on Justice pa lang. Kaya nga, tatanong ko na sa inyo. Kung ngayon, na mayroong botohang ganyan, na sufficient nga, informant substance, okay, ano po ngayon ang susunod na akbang ng House of Representatives? Ang mangyayari po niyan, pagkatapos po na ito ay ma-declare ng sufficient informant substance, bibigyan po ng notice ang ating Vice Presidente at meron po siyang 10 araw para sumagot o mag-submit ng kanyang answer. Pagka-submit po niya ng kanyang answer, meron pong 3 araw naman ang complainant para magsagot ng kanilang reply. Pag-submit po ng reply, meron na naman pong 3 araw
ang respondent para magsumite ng kanilang rejoinder. Pagkatapos po niyan, titignan po kung may sufficient ground. Base po sa mga additional affidavit, base po sa mga pleadings na kanilang sinumite, at ito po ay i-hearing. Sa committee level pa lamang po ito. Now, once na pagbotohan na kailangan ito i-transmit na sa plenaryo, pag-transmit po dito sa plenaryo, ang kinakailangan pong makuha ay 1/3 vote. That is 105 votes po ng mga mambabatas. Anything short of 1/3, madidismiss po itong impeachment complaint. Okay. You're talking about 54 sa Committee on Justice na bumoto na. Okay, sa initial pa lang yan, ano, sufficient in form and substance. Then may mga ilang araw pa yan eh. Baka lalabas nga ho. Abutin pa ng isang buwan yan, ano, bago more and more or more, no? Bago yan ay mailatago niyo sa plenaryo. 1/3, ano? 2/3 ba? Di mga 109, sabi ninyo. 1/3, meron na kayong 1/3. No, 1/3. So, lumalabas siya 100 plus, baka 109, 110. Meron na ho kayong 54. Ang tanong ko dito, yung 54 ba yun, after all these deliberations, the rejoinder, and whatever it is that they're gonna need to do, solid pa kaya yung 54 na yun? At ang kukunin ninyo ay mukhang 50 na lang mahigit para makuha yung 1/3? Again, hindi ko po, alam po ninyo, bago po nagkaroon ng botohan ngayon, hindi naman din po ako sigurado kung makakakuha ng majority. Dahil kung makikita po ninyo sa deliberation, talaga namang naging mainit yung deliberation namin. So, but just the same, kung ito po yung pagbabasihan natin ngayon, hindi po ibig sabihin yan, yan din ang magiging boto nila pagdating po sa hearing. Siyempre, pagdating po sa hearing, mabibigyan na po ng pagkakataon. Kasi pagdating po sa hearing, nakapag-submit na po ng answer ang ating Vice Presidente. Nakapag-submit na rin po siya ng rejoinder. So, siyempre, titignan pa rin niya sa mga papeles kung ano yung mga dahilan niya. Ang kaya po natanong ko yun, Congressman, kasi you will have a feel already of the, parang environment dyan, ano? Parang ano to? Tuloy-tuloy na ba to? Di ba? Kasi may nakakausap din ako ng mga katulad po ninyo, ng mga mambabatas din. Nagbibigay din naman ng input yan na ito yung mukha yatang may suporta na makukuha. Di ba? Even without all this rejoinder, and then yung answer na pagpapaliwanag na sinasabi po ninyo, pero parang kita mo na kaagad yung actuations, yung direction. Wala po ba kayo napapansin? O premature pa para sabihin natin na merong ganun? Kasi kung titignan po ninyo, ito pong impeachment na final po ngayon, ay ito din po yung halos same grounds of impeachment na naipasa po nung 19 Congress. Okay. At nung nag-rule po ng unconstitutional ang Supreme Court, hindi po neto pinag-usapan ang merito nung nasabing complaint. Ang naging unconstitutional by sheer technicality, ibig sabihin po, procedural lamang ang tinakel ng Korte Suprema. Hindi po nasagot kung pagdating po sa substansya o sa merito, ito ba ay tama o hindi. Kaya ako po naniniwala, karamihan naman po ng mga congressman nung nakaraang 19th Congress, nung 19th Congress, halos karamihan naman po. Sila rin naman po ang bumubuo nitong 20th Congress. Okay, meron pong development dyan. Malapit na eleksyon, that's one. And pangalawa, nag-declare na natatakbong presidente ang pangalawang pangulo. Do you think mabibigat na factors yan para kahit nasabihin mo na parehas lang naman yung mga grounds nung nakaraang impeachment complaint na na-file, kaya malamang sa malamang ganun din na magiging appreciation ng mga kongresista dahil pare-parehas din naman yung kumbaga ay nanalo din ng mga kongresista. Wala naman ding nabago, di umano. Ngayon ang tanong dyan with these two developments, tatakbo nga bilang Pangulo, malapit na yung eleksyon,
Makakaapekto ba yan sa tingin ninyo? Nung pinagbotohan po itong sufficiency in form and substance, tingin ko po nasa isip din naman po nila yan. But just the same, kung makikita po ninyo, 54 po ang nakuha versus doon sa isa po na kumontra. So kung ito po yung magiging basis po natin, tingin ko naman ay dapat dito pa lang po nag-reflect na yung ganitong agam-agam. Okay. Ngayon binanggit ninyo na may teknikalidad ng 19th Congress na pinoint out yung Supreme Court. Ngayon ho ba nire-remedy ninyo yung technicality na yon para sigurado kayo na wala na o naaalma pa dyan sa pina-file o na-file na impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo? Kaya po nung kumaalala po ninyo, nagkaroon ng balitaktakan doon sa pagdating po sa discussion sa sufficiency in form. Dahil nung diniscuss po namin yung sufficiency in form, na-discuss po namin dito yung naging desisyon po ng Korte Suprema doon sa kanilang mga unang desisyon, which is yung po yung 1-year bar rule. At yun po ang diniscuss dito, kaya po yung first impeachment complaint ay sinet aside. But having said that, kung titingnan naman po ninyo yung pinagdaanan po nung una, kasi po ang ginamit po doon yung second mode, which is yung by a 1/3 vote, i-endorse na po, na-endorse ng plenaryo, saka po ito in-endorse na agad sa Senado. Ito pong ginagawa po namin ngayon ay yung first mode, which is idadaan muna sa committee level at magkakaroon muna ng ganitong klaseng determination of sufficiency in form and substance at magkakaroon pa po ng hearing. So kung makikita po ninyo, mas may due process po dito. Okay. Ngayon, alamin po namin sa inyo, sino ba yung mga nag-file na yan, nito pong impeachment complaint, na desisyonan po na sufficient in form and substance? Kung makikita po ninyo, mga nag-file po, mga civil society at mga religious sector. Kung I do not know the exact name, yung may picture pa nga po dun sa third impeachment complaint, kung maalala po ninyo, si Congresswoman Laila de Lima, may mga kasama pong mga madre. But as to their personality, hindi ko po sila personal na kilala. Okay. So, religious, may mga madre, at saka may mga pare, at saka NGO. Saka mga civil society organizations, mga laiko yan. Okay, pero sino ho nag-endorso dyan sa House of Representatives? Si Laila de Lima. Doon po sa third impeachment complaint, si Congresswoman Laila de Lima. Doon naman po sa fourth impeachment complaint, si Congressman Benny Abante at si Congressman Paulo Ortega. Okay, so malinaw na ito po ba ay baka naman mabranda naman, ano? Ito yung mga kongresista na nasa Quadcom to. Ito daw yung mga tipong laging kontra sa mga Duterte. O, kung mayroong ganyang criticism, how do you explain that to the public? Well, at the end of the day po kasi kailangan po kasi meron pong kongresista na mag-i-endorse pero definitely nung nagkabotohan naman po, siguro hindi naman po nating masasabi na lahat yun ay identified. In fact, yung ibang po doon ay nung nagkakaroon po ng diskusyon ay pinakikita rin po na hindi naman din po yung mga ibang klase ng diskusyon at kumukontra rin doon sa ibang grounds. But eventually, nung nagkabotohan, bumoto pa rin sila sa sufficiency in form at substance. Okay. Last words, Congressman, patungkol po dito sa usaping ito. Ano ang mensahe mo sa mga kababayan po natin? Ito naman po ay ginagawa naman po namin out of our constitutional duty at kung ano man po yung dapat, yun lang naman po ang gagawin natin dito. Hindi ka ba worried na kung sakali man na hindi po makonvict itong si Vice President at manalo, hypothetical lang naman to manalo bilang presidente, hindi ka ba worried sa iyong political career? Alam po ninyo, lahat naman po worried Kaya kung titignan po ninyo, sa totoo lang, mas risky nga po to
para po sa amin. Dahil mas pinakamadali naman pong gawin, manahimik ka na lang eh. Wala kang gawin, manood ka na lang, sumisweldo ka rin naman po eh. So, kung ganun naman po kung ganun po ang gagawin natin, ibig sabihin po, hindi po namin ginagawa yung amin tungkulin na nakasaad po base sa ating konstitusyon at sa Ligang Batas. Okay, linawin lang natin, ang ginagawa po ninyo, walang pamumulitika dito. Tama po ba yon? Kung maalala po ninyo, nung una po ako nandito, ako po ay bilang miyembro ng Kamara noong 19 Congress. Ako naman po ay hindi kasama sa unit team. Hindi naman po nila ako kasama eh. Ako po ay nung tumakbo kong noong 19 Congress, nandoon po ako sa Aksyon Demokratiko. But it just so happen na tayo po ay miyembro, hindi naman po tayo po pwedeng magbulag-bulagan na nasa harapan po natin. So we will just do what is we think is right. All right. So thank you so much, Congressman Joel Chua, 3rd District of Manila. Pagbabalik po ang Veritasan. Veritasan. From Metro and Mega Manila to the World Wide Web through broadcast and social media. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. In observance of the Lenten season. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 33 minuto makalipas ng 11:00 ng umaga. Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eucharistia. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eucharistia maliban na lamang sa mga may karamdaman. Sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakikiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. Abangan! Come, Lord Jesus, send us your Spirit, renew the face of the earth. Come, Lord Jesus, send us your Spirit, renew the face of the earth. Veritasan. Mga kapanalig, kanina nakapanayan po natin si Congressman Joel Chua at malinaw na nailahad niya kung ano ba ang ibig sabihin nitong deklarasyon na sufficient informant substance, yung pong impeachment complaint. Hindi pa ho dito dinidetermine yung merit talaga ng kaso, meaning to say kung ano yung mga krimen na pumapasok doon sa mga constitutional grounds for impeachment. Okay? Ito ay binibigyan pa ng pagkakataon na maipaliwanag din ng pangalawang Pangulo. 10 days ang binigay po sa kanya para sagutin yung pong allegations doon po sa impeachment complaint. And then another 3 days naman for the House of Representatives to make their comments about the reply of the Vice President. And then meron pang rejoinder naman ulit ang Vice President. And then of course, ito ay gagawa na ho ng report din ng Committee on Justice kasi meron ho sila ulit na hearing patungkol doon sa palitan nila ng mga sagot. Okay? And then saka po ito ay tatransmit doon po sa plenary para i-determine nga kung meron talagang impeachment na magaganap laban sa pangalawang Pangulo. Okay, yung impeachment na yan,
Kung sakaling makukuha yung 1/3 na boto galing sa House of Representatives, itatransmit ngayon dito sa Senate. Ano ba yung 1/3 na kasalukuyang membership ng House of Representatives? Nakita ko po, mukhang 109. Ngayon, kung meron ng 54 na bumoto doon sa Committee on Justice, lumalabas, ang kailangan na lang nila dito ay 55. 55 para makuha yung 109. Ngayon, yung 109 na yun ang magic number para tuluyan nga ma-impeach ang pangalawang Pangulo. At itong desisyon manggagaling sa buong kapulungan ng mababang Kongreso. Then kapag nakuha yung 109 and more, yan, transmittal na sa Senate. At yung Senate ngayon, ang magko-convene bilang impeachment court. At bilang impeachment court, didinggin nila ngayon yung mga allegations at kung paano idedepensa naman ng kampo ng pangalawang Pangulo ang kanyang sarili. And then, ang mga senador po ang magiging hurado whether to convict or not to convict. Kapag na-convict ang pangalawang Pangulo, tanggal siya sa kanyang pwesto and perpetually barred from running for public office. Well, kung ganun nga po ang mangyayari. But if not, then she continues to be the Vice President and perhaps there is the chance to be the President in 2028. Nako, yun na po yung sinasabi natin na mukha yatang magulo ito. Ngayon natin pangunahan, but knowing the Vice President with her threats and everything, the temperament, and then, yung kanyang pinanggalingan, hindi pwede nating isantabi yung mga bagay na yan. These are factors. And so we are not only waiting but observing the whole process. This is not against the President per se. Katulad nga ng binanggit kanina ni Congressman Joel Chua, this is not persecution but just doing the mandate. Okay? Reposed on them by the Constitution. Wala daw kong politika. Well, so be it. If that is what he said. Pero tayo, na mga Pilipino, wala naman po tayong decision-making power dito eh. Kaya manonood tayo, tapos magmamatsyag tayo, and of course, syempre, pinapalo natin ang ganitong proceedings. Kasi kung halimbawa ay wala tayong pakikisangkot na gagawin, baka naman house show na naman ang mangyari dito. At maging politika na ng tuluyan ang usapin ng impeachment. So there you have it. We're gonna wait for it. Let's all be vigilant about it. Okay? At ngayon naman ay pag-usapan po natin itong accountability ulit. Well, I guess, I don't want to sound biased, but I think this is a general sentiment. May mga politiko ho na ayaw ng accountability. Meaning to say, dapat hayaan mo lang sila na gumawa ng gusto nilang gawin. Kung gusto nilang gawin ang magnakaw, wala tayong pakialam. Galit sila kapag halimbawa ay pinapa-account natin sila. Parang sila pang may karapatan na pagsalitaan tayo at pigilan tayo sa gagawin nating hakbang para maging accountable sila. Yung pong salitang accountability, naging palasako ngayon yan. But it is very rich in meaning. That word accountability is something that makes those in positions of power answerable to us. Yung answerability dito, may ginawa ako, kapag yan ay tama, ay so be it. Papapurihin natin sila. I-appreciate natin sila. Pwede pa nating ibotong muli dahil tama yung ginawa nila. Pero kapag mali yung ginawa nila, abay, bakit naman iboboto pa natin? Bakit naman hahayaan natin magpatuloy pa sila na maluklok sa kanilang pwesto? Kapag wala tayo ding accountability measures na pinapatupad, aabusuhin tayo ng mga politikong ito. That is very clear. Hindi naman ito yung tipong illogical na conclusion eh. Kaya, itong mga nagdaang taon na parang tayo ay natameme, nanahimik, naging indifferent, naging complacent, look at what happened. Only more than 10 years since yung ginawa po ng isa pang convicted felon, di ba?
na involved din sa ganitong usapin, anong nangyari po sa atin? Naulit na muli, mas matindi pa. Mas matindi pa. Sige ng Napoles, mukhang 10 billion lang ang pinag-uusapan. Ngayon, naabot ng trillions. Mas tumindi pa. You know, in between what Napoles did and what was being done today, yung mga Pilipino dito naging complacent, indifferent, napagod, ika nga. And so what happened? Here we are. So hindi natin pwedeng sabihin na, pagod na ako, ayoko na makisangkot dyan, wala namang nangyayari. Kasi nakita naman natin na meron po silang ginagawa kapag tayo ay masigasig. And I think pumapasok dito yung simbahan. Kaya naman yung simbahan kahit papano ay nagsasalita, nag-oorganisa, tinutulungan tayo na mag-discern, nakikisangko tayo, meron tayong mga pagkilos, because we want the sense of accountability to be felt by those in positions of power. Kapag hindi na ho tayo napakinggan, balik tayo sa complacency at indifference. And this will be repeated. Again, in the next few years, corruption will still be in there. And that is going to be because of our foolishness. Ang hirap, ano? Pero dapat pala bilang mga ordinaryong Pilipino, meron layong ginagawa sa ganang estado natin. Do it in Facebook, do it in social media. If there are rallies, you join the rallies. Or maybe organize circles of discernment where you can, discuss issues and then invite people, then lead them in the circles of discernment, learn from one another, and do something together. So yun po ang direksyon na ngayon na ginagawa ng simbahan. Well, hindi po dito mesaya ang simbahan. Na baka isipin ninyo na nagmamagaling ang simbahan, na isipin ninyo yung simbahan ay makapagbibigay ng effective na solution patungkol dito. Ang simbahan parang naghihikayat lang sa inyo, nagbibigay ng ideya, bibigay ng gabay kung paano natin lalabanan ang korupsyon, ang injustice, ang oppression, ang abuses. Because if we don't do anything about all this, then we are going to face them again in the near future. So the church, I think, is very cognizant of the situation. Kaya ang pwedeng gawin dito, suportahan natin yung ganitong mga pagkilos. This is not targeting the Vice President, but whoever is there, who abuse his or her position of power, then we have to make or her account for it. Di ba? Yun po ang gusto nating na gawin. Otherwise, we are just going to let them do what they're doing right now. Yung media, katulad ito, Radio Veritas, maraming salamat at gumagawa po kayo ng ganitong palatuntunan para maibulalas po natin ano man ang saloobin natin, ano man yung mga naiisip natin, ano man mga hakbangin natin. I think we are in the right direction in doing all this. Some people are just waiting for them to be informed, to be empowered about what they ought to do. Thank you sa Radio Veritas dahil ginagawa ninyo ito. Yung po mga kababayan natin na nasa ibang bansa, of course, alam ninyo na may mga pamilya kayong naiwan dito. They knew the situation better than perhaps you. Of course, nakikita niyo sa mga pahayagan, nababasa ninyo, okay, may YouTube kayo, social media, but here is the real action. Minsan, yung social media, putol-putol na yan, edited na yan, walang context, ika nga. So, yung mga andi dito, kita nila kung gaano naghihirap ang bayan, gaano karampat yung corruption, yung kawalan po ng accountability, yung mga responsible dito, mukhang namamayagpag pa. Kitang-kita ho natin dito yan eh. Tayo na mga naiwan dito sa Pilipinas. At yung mga nandun sa ibang bansa, please lang, I know that you are supportive of, some of these politicians. I'm not trying to force you to withdraw your support from them. But this is not about politicians. This is about the future of our country. This is about the future of your children who are here. This is about, making a revolution that should change our society. Our society is rotten already. Rotten because of corruption. And we need to change that. If you don't do anything about it,
because our involvement is via personalities. Kasi paborito ko yan ito yung gusto ko Baka hindi ho tayo makaahon. We look at issues. And we look at the persons who can very well address those issues. Yan po ang isa sa mga pakiusap po namin sa inyo. At atong Veritaasan po, ito yung aking hamon. I don't want to, parang nagmo-monologue ako dito, but we heard our resource speakers. We see all these processes, the technicalities. But kaya po, kinuha ko itong mga ilang minuto na to para i-address yung involvement natin bilang ordinaryong mamamayan. Politicians will be politicians. They will be doing their thing. But we, as ordinary Filipinos, what can we do? Ito yung second part na ginagawa ko natin ngayon. Ano ang pwede natin gawin? Magbabalik po ang Veritaasan. Veritaasan. Malaki man o maliit, marami man o kakaunti. Sa bawat pagnanasa ng pag-aari ng iba, may tinig na maririnig. Ang ikapitong utos. Huwag kang magnanakaw. Ang kawatan, madalas hindi nakikita. Minsan, ito'y nasa tahimik na pandaraya, sa sukling hindi binibigay, sa tiwalang nilalapastangan, sa pondong nilulustay at kinakamkam. Ang ikapitong utos. Huwag kang magnanakaw. Kapanalig, igalang ang pag-aari ng iba, mamuhay ng may dangal, lumaban ng patas sa buhay, magbigay, huwag magnakaw. Sapagkat ang yaman na galing sa nakaw ay hindi kayamanan, kundi bunga ng mabigat na kasalanan. Ang ikapitong utos. Huwag kang magnanakaw. Kapanalig, be good, do good. Isang paalala mula sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ang pangingilin. Ang pangingilin o abstinensya na ayon sa Code of Canon Law 1251 at 1252 ay pagpipigil o hindi pagkain ng karne tuwing araw ng Biyernes, lalo na sa panahon ng Kwaresma at mahal na araw. Ginagawa ito ng mga Katolikong may edad na 18 na taong gulang pataas. Ang pangingilin, isang mensahe ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritaasan. Okay mga kapanalig, nako, dito na po tayo sa huling segment ng ating pong palatuntunan. Veritaasan po ito, si Father Jerome Ceciliano. At pasensya na ho kayo kung nagmonologo ako dun. Namimiss ko din ho ito yung nagbibigay din ho tayo ng pananaw tungkol po sa mga nangyayari ngayon. Namimiss ko yung ando doon po kami sa Hello Father. Yung pong Hello Father na yun, yung tagal ho namin doon, Father Tony Navarrete. Dapat religious yung content nun, pero inahaluan namin ng politika But anyway, dito sa Veritaasan, ito naman talagang pinag-uusapan. Mga issue sa lipunan, and then ano ba yung turo ng simbahan patungkol dito? And yung turo ng simbahan, we talk about accountability. So this is not just legal accountability, but moral accountability as well. Bakit natin pinapasok yung moral account? Either right or wrong lang yan Hindi natin po napapansin na yung mga ginagawa po natin sa buhay, tama ba yan o mali yan? Sino ho ngayon na magsasabi na tama yan at saka mali yan? Well, hindi po yung sinabi lang sa iyo ni ganito, kaya naniwala ka naman na gano'n na yun. Siyempre, ang magiging batayan o basihan ng pagiging tama at saka mali ay yung ating Ten Commandments, di ba? Ang turo ng Panginoon, okay? Ang turo ng simbahan sa atin, sa magisterium. So, ito dapat ang maging basihan kung ano ba yung tama at kung ano yung mali. Ngayon ho,
nagkakaroon ng bandwagon effect ang mga bagay-bagay. Nang ibig sabihin, ang isang mali pwede maging tama dahil marami ang naniniwala dito, marami ang gumagawa nito. So, truth or goodness is based now on the sheer number of patrons o kung sino nagpapatronize nun. And we cannot actually reduce truth and goodness to mere numbers. Kaya mahalaga na balikan natin yung ating Christian foundation. And yung pong pundasyon na yan ay makikita natin sa mga utos, sa mga katuruan ng ating Panginoong Jesucristo at yung magisterium ng simbahan. Kahapon nga po yung banal na ebanghelyo tungkol kay Lazaro at saka yung mayamang lalaki. Nung humihirit pa yung mayamang lalaki na kung hindi naman ninyo papayagan si Lazaro na yung finger niya idip man lang sa tubig para matigaw man lang ang aking pagkauhaw, yung mga kapatid ko, kasi yung mga kapatid ko katulad ko din na indifferent. Baka mas masahol pa sa kanya. Pero nung sabi ni Abraham sa kanya, hindi na sila babalik. Ando doon naman bigay ng batas sa kanila. Kung hindi nga sila maniniwala doon, ba't nila paniniwalaan yung isang patay na nabuhay? In-emphasize doon na yung mga batas, yung mga propeta. Yung propeta, yun din po ang ibig sabihin ng pagdidetermina ng katotohanan at ng kung anong mabuti. Hindi dahil sinabi ni Father Jerome. Yung sasabihin ko naman sa inyo, galing yan sa turo ng simbahan, sa turo ng Panginoon, galing yan doon sa Biblia. So, hindi po ako mag-iimbento ng tama. Hindi din po ako mag-iimbento ng mali. So, yung tama, base po yan doon sa natutunan ko. At yung natutunan ko ay galing yan sa Biblia, yung galing yan sa batas ng Diyos, galing sa katuruan ni Jesucristo, sa katuruan din ng simbahan. Kaya mahalaga yung nakikinig po tayo Yung pakikinig kasi hindi naman lahat masasaliksik po ninyo. Kaya lagi nga ninyong kiniklaim wala kaming time para makapag-aral pa niya. Kaya ibinibigay na sa inyo. Parang spoon feeding na nga ito pero kapag napakinggan na natin, namnamin po natin. Unawain, namnamin at isabuhay natin. Kasi ito yung totoong basihan ng tama at mali, ng mabuti at saka masama. Di ba? Ngayon, nakakatuwa, kaya tayo nawawalan ng sense of accountability dahil modeled na yung tama at saka mali. Yung mali, base doon sa katuruan ng simbahan, batas ng Diyos, katuruan ni Jesucristo, ay ginagawang tama na ngayon ng mga tao. Dahil marami na nga ang naniniwala doon. Kaya marami nang sumusuporta doon. So, tuloy ang lumabas na wala namang puwang dito yung turo ni Kristo. Ang tama na dito ay yung pananaw ng mga tao. Halos lahat sila, ganun ang pananaw, kaya yun ang dapat sundin. Yun ang mabuti. Di ba? That is how we actually bastardize the sense of truth and of goodness. Kaninang advertisement, natutuwa ako dahil ina-emphasize ng Radio Veritas yung huwag kang magnanakaw. Huwag kang magnanakaw. Palagay ko naman, kayo ng mga nakikinig dito, hindi nyo pwedeng sabihin na yung pagnanakaw ay tama. Kasi galing po yan at doon sa turo na ang pagnanakaw ay mali. Di ba? Kaya huwag kang magnanakaw, huwag mong gagawin yan. So do good and avoid evil, kaya huwag mong gagawin yan. 11:53 na po, binibigyan na ako ng kumbaga, warning. Tumigil ka na, Father Jerome. So, we have to be very careful about that. We are not insisting on something that doesn't have any basis. When we insist on something, it has a basis, and that basis is the scriptures, the teachings of the church, magisterium, and of course, the teachings of Christ. Diba? Ang problema, meron pong mga magagaling sa ating lipunan
na kung umasta, akala mo, mas sila ang nakakaalam. At ang idagdag pa natin dito sa, sociology, yung tinatawag nating social construct. Ano bang ibig sabihin ng social construct? Ito'y gawa-gawa lang ng tao na tinanggap din ng mas nakararami. Social construct. Medyo dangerous yung social construct dahil ako bilang Kristiyano, hindi po ako namumuhay sa dikta lang ng publiko, ng mas nakararami. Ako bilang Kristiyano, ang pinaghuhugutan ko dito kung ano yung sinasabi sa akin ng Diyos. Natutuwa po ako dahil may mga tao na gano'n ang kanilang consideration before they decide on something. They would actually pray and then ask the Lord for signs. They would actually ask for God's guidance. Nakakatuwa yun dahil hindi yung sinabi ni Galilos. So they always ask the Lord. And it is good. They always ask for the guidance of the church. And it is good. They always ask the Holy Spirit to enlighten their minds and their hearts. It is good. And I guess we need to do it more often. Kahapon po, naanyayahan ako ng Mother Goose School na magbigay ho ng talk tungkol po sa inspiring leadership by example. Alam niyo kung ano yung crowd ko? Ang crowd ko ho ay mga bata. Ang edad ranging from 5 years old to 11 years old. Imagine. And you know, these kids were so brilliant. Ginawa kong modelo ng inspiring leadership si Jesucristo. And when I mentioned that Christ was always criticized, Christ was always undermined by those who treat him as an enemy, sabi nila, Christ didn't mind. Christ knew the truth. Christ knew what is good. And so he continued doing it. Ang ganda ng sagot ng mga bata. Mga bata ito Ang pinakamatanda, 11 years old. Imagine that. At doon ko napagtanto na kung yung mga bata, ganito yung pananaw, ganito yung kanila natutunan, may future pa ang ating simbahan. May future pa ang ating bayan. Pero yung nga lang ang future na to, tuluyang mawawala kung ang paiirali natin social construct. Because later on, kapag naalis mo na yan sa school, naalis mo na yan sa bahay, meron na silang trabaho, meron na silang mundong ginagalawan, ang impluensya ng mundo napakatindi. Kaya itong ginagawa natin foundation, itong pagtuturo natin fundasyon. So ito, kumbaga ang inilalapat natin sa issue ng accountability. Impeachment is all about somebody being accountable. And then we need to set the parameters, the basis for exacting accountability. So that is our message today in this Veritasan program. We did not only talk about politics per se, but what the church tells us regarding the issue. Okay? So wala na ho tayong oras. Maraming salamat sa pagkakataong binigay po ninyo. At kayo po na nakikinig sa amin, maraming salamat din. Of course, I'd like to recognize mga kababayan po natin sa iba't ibang bahagi po ng mundo, Middle East. Pinagdadasal po namin kayo. Sana ho ay wala namang mapinsala po sa inyo. Magbimisa po kami mamayang 12:15 dito sa EDSA Shrine. Kasama po kayo sa aming intensyon. Yung pong iba pa ng mga kababayan po natin na sa ibang bansa na nahihirapan, we pray for you. Mga kababayan din natin na dito sa Pilipinas, you are also included in our intentions. Maraming salamat po dahil kayo ang bumubuhay sa mga pagkilos po namin, nagbibigay ng lakas sa mga pagkilos po namin. Ito po si Father Jerome Siciliano, sumainyo ang katotohanan. Linggo po bukas, 3rd Sunday of Lent. Please don't forget to go to Mass. Bye-bye. Happy weekend. Veritasan.